Amen. Ayan po, ayan, maganda at mapagpalang gabi po sa buhay po ng bawat isa sa atin sa gabi pong ito at purihin po ang ating Diyos na sa pribilehiyo na makapag-share muli sa ating prayer meeting. Amen. Ayan po at madali lang naman po magsimula na po tayo. At basahin po natin, sabay-sabay po nating basahin sa 1 Corinthians chapter 13 verse 11. Sabi po dito, noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatwiran tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal ng bata. Amen. At ayan, ang title ko po sa gabing ito ay What Love Does. Ang nagagawa ng pag-ibig. Amen. Ang napili ko pong i-share sa gabing ito ay about sa pag-ibig. Dahil nga po tayo po ay February month. Ngayong buwan na ito. Kaya ang mga maririnig po nating mga katuruan sa kabuuan ng buwan na ito is about love. Kaya nandoon na pag-usapan po natin kung ano ang nagagawa ng pag-ibig sa atin pong mga buhay bilang Kristiyano. Para po sa ating spiritual growth. Amen. Na minsan naiitanong natin sa ating mga sarili, mayroon bang shortcut sa spiritual maturity or Christian maturity? Mayroon po pero ang tanong kung ito ay magaganap mo agad sa iyong buhay. Na dito po maintindihan natin na talagang ang paglago po natin ay proseso. Hindi po madali. Na tunay nga lahat po tayo ay dadaan sa proseso. Amen? At ang unang-una nga po ay yung relationship po natin sa Word of God. At ang kahalagahan ng kalooban ng ating Diyos sa ating mga buhay. Amen? Napakahalaga po ng mga ito sa atin bilang mananampalataya. At dito po makikita natin kung ano ang nagagawa ng pag-ibig sa ating mga buhay para sa ating spiritual growth. Amen po. Kung mapapansin po natin sa binasa po natin kanina, ito po ay binabanggit po ni Paul. Na ito po ay binabanggit niya sa mga taga-Korinto. At nandun po na yung kalagayan niya na dati siyang bata at iniwanan na niya yung pagiging asal ng bata. At ngayon ay tinataglay na niya yung pagiging mature at ito ay sa pamamagitan ng pag-ibig. Sabi po dito, nagsasalita, nag-iisip, nangangatwiran tulad ng bata. Ano po ang tinutukoy niya rito? Ang tinutukoy po niya doon ay yung kalagayan niya, noong siya'y spiritual baby pa lamang, Pero ngayon, ang sabi niya, siya'y may sapat ng gulang at iniwan na niya yung asal ng bata. Amen? So, dito po sa 1 Corinthians 13, ang topic po dito is about pag-ibig. Kaya tunay nga na napakahalaga po ng pag-ibig. Kung pag-aaralan po natin ang sikreto para nandoon na mapabilis ang spiritual maturity ng isang tao ay yung mamuhay siya ng may pag-ibig. Amen po. Ngayon ay meron po tayong pag-unawa na nandoon na kapag ang isang Kristiyano ay nandoon na yung magaling ng magsalita, mahusay ng mangaral, o kaya ay nandoon po na marami ng alam sa Biblia, maraming gifts sa kanyang buhay, na nagmamanifest, or sabihin na po natin na yung committed na siya, o kaya ay sabihin po nating nandoon na regular na siyang dumadalo sa mga gawain ng bawat ministry. At nakikita sa kanya na meron na siyang paglilingkod sa Diyos, matured na. Ito po ay general, para po sa lahat ito, kahit po sa aking buhay. Amen? At ngayon po, may 3 lamang po akong points na ibabahagi. Ang number 1 ko po, the basis for spiritual maturity. Na dito nga po ay paalala po sa atin ni Paul sa 1 Corinthians. Basahin po natin.
1 Corinthians 13 verse 1 to 3. Ang sabi po dito, kung makapagsalita man ako sa iba't ibang wika ng mga tao at ng mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig, para lang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompyang na tumatagingting. Kung may kakayahan man akong maghayag ng mensahe ng Diyos at may pangunawa sa lahat ng lihim na katotohanan at lahat ng kaalaman, at kung mailipat ko man ang mga bundok sa laki ng aking pananampalataya, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kahit ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay pati ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, wala pa rin akong mapapala. Amen? Ayan po, na dito po ay itinuturo ni Paul sa mga taga-Korinto na walang kwenta ang mga spiritual gifts o anumang gagawin natin sa ministry kung walang pag-ibig. Na dito po ay may binabanggit si Paul na dahil tayo po ang basihan natin ng Christian maturity ay yung mga gifts ng Holy Spirit sa buhay ng isang tao. O di kaya naman ay yung knowledge. Magaling nang mag-aral, mangaral ng salita ng Diyos. Nandun nga po na marami nang alam sa Biblia. O kaya yung faith, yung signs and wonders, kapag nananalangin ang isang tao na para bagang nandoon yung kapangyarihan ng Diyos, kumikilos na sa kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang pananalangin. Napakarami po nating nakikita o napapanood ng mga ganyan, di po ba? At higit sa lahat ay may binabanggit po dito, kung napansin po natin dito po sa verse 3, sabi po dito na kung ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Amen? Ano pong tinutukoy dito? Commitment. May mga tao din na nandoon na committed po talaga, handa nilang ibigay ang kanilang buhay, ang kanilang mga ari-arian, sa gawain ng Panginoon. Magaling, nandoon na magaling tumulong o nandoon na gumawa ng maraming mga charity. Nagdo-donate po sila, At maging yung sariling buhay nila ay kinukumit nila talaga sa church. Amen? Pero dito sinasabi ni Paul na nandun po na kung wala namang pag-ibig, ay wala ka ring mapapala. Amen? So ano pong tinutukoy ni Paul na kung hindi gifts, knowledge, faith, or commitment, ay ang pinakasikreto po sa paglago. Kaya ang sinasabi po dito ni Paul ay yung pinakamahalagang katotohanan. Pero tunay nga po na lahat ng mga bagay na yan ay tunay nga na importante, na mag-manifest po sa ating mga buhay. Yung marunong tayong mangaral, mahalaga po yan, yung maranasan natin ang gifts ng Holy Spirit, na magkaroon tayo ng pananampalataya every time we pray. Amen? Gaya po ngayon na prayer meeting natin, napakahalaga po nito. At yung commitment, yung tayo po ay maglilingkod sa ating Panginoon, na nandoon na itatalaga natin ang ating mga buhay, ang ating ari-arian para sa paglilingkod sa ating Diyos. Mahalaga po yan. Pero ang sabi po ni Paul, kung wala kayong pag-ibig, walang silbi ang lahat ng ito. Amen? Na dito po natin makikita na yung Christian maturity, ang palatandaan po pala niyan ay kung meron ka ng pag-ibig sa iyong puso. Amen po? Kaya yan po ang nagagawa ng pag-ibig. Natunay nga pong ang Christianity po is about love. Tayo po ay nandoon na inatasan ng ating Panginoong Hesus na magmahal, katulad ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen? We love because He first loved us. Amen? Kaya nandoon na hindi lamang po na ang Christianity is only about gifts, talents, gifts of the Holy Spirit, yung faith and commitments, at mas higit pa po dyan, ang gustong makita po sa atin ng ating Diyos, ang gusto pong makita niya ay yung mamuhay tayo ng may
pag-ibig dahil sakop na po niyan ang lahat. Amen? Na kung malaki po ang pag-ibig natin sa ating mga puso, magfo-flow na po ang lahat sa atin. Amen? Na palagi po nating tatandaan na ang key to spiritual maturity is love. Amen? Pangalawa po, the secret to God's presence. Na kung papaano po tayo mananatili, sa presensya ng ating Diyos. Natunay nga na kapag nandoon na namumuhay ang isang tao sa pag-ibig ay nananatili siya sa presensya ng ating Diyos. Amen. Yan po ang sabi po dito sa 1 John chapter 4 verse 16. Kaya nakikilala na natin at pinaniwalaan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nabubuhay ng may pag-ibig ay nananatili sa Diyos at nananatili rin sa Kanya ang Diyos. Amen? Kailangan ay nandoon po na unawang-unawa po natin sa ating mga puso na tayo ay mahal ng ating Diyos. Natunay nga na lahat ng ating pangangailangan na nandoon po na everything we need for life and godliness, covered na po yan ng ating Panginoong Jesus. Sabi po dito sa 2 Peter chapter 1 verse 3, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Amen? At sa pagkaunawa po natin ng kanyang kaluwalhatian at ng kanyang kabutihan sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen? Kita po natin na minsan kung ano-ano ang naiisip nating yung kapamaraanan, kung papaano mapalapit sa presensya ng ating Diyos na nandoon po na kung patuloy lamang tayong lalakad na puno ng pag-ibig ng ating Diyos, sa ating mga puso. Sabi nga, whoever lives in love, lives in God, and God in Him. Amen? Kapag lumalakad po tayong puno ng pag-ibig, ng ating Diyos ay magmamanifest po yan sa ating mga buhay. Manatili lamang tayong nandoon na mamuhay ng may pag-ibig. Amen? At ang pangatlo po, patapos na po ako, the key to answered prayers. Amen? Na ganun din na para nandoon na masagot ng ating Panginoon ang ating mga panalangin sa Kanya. Sabi po dito sa 1 John chapter 3 verse 22 to 23, at matatanggap natin ang anumang hinihiling natin sa Kanya dahil sumusunod tayo sa Kanyang mga utos at ginagawa ang naayon sa Kanyang kalooban. At ito ang Kanyang utos. Dapat tayong sumampalataya sa Kanyang anak na si Jesucristo at magmahalan gaya ng iniutos niya sa atin. Amen. Yun din po pala na nandoon na ang sekreto sa answered prayer ay mamuhay tayo ng may pag-ibig. Kaya dapat ay gawin natin ang utos ng ating Panginoong Jesus. At yan po ang batas, o utos para sa ating mga bagong nilalang kay Kristo Jesus. Ang batas ng pag-ibig. Amen? Kaya patuloy po tayong lumakad ng may pag-ibig. Sabi po dito sa John chapter 2 verse 10, anyone who loves their brother and sister lives in the light and there is nothing in them to make them stumble. Amen. So malinaw po dito na nandoon na kailangan lumakad tayo ng may pag-ibig upang patuloy po tayong manatili sa liwanag. At ang pag-ibig po na gumaganap gumaganap po yan sa ating mga buhay sa pamamagitan ng expression nito through faith. Amen? Kaya even ang nandoon po na ang faith po natin ay patuloy na nagiging yung powerful, or effective. Di po ba? Yan ay kapag nandoon na taglay-taglay po natin ang pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. At sa Galatians chapter 5 verse 6, sabi po dito, the only thing that counts is faith expressing itself through love.
Amen. Pansin din po natin na tunay nga na ang tinitingnan po ng Diyos ay yung ating pananalig sa Kanya pong pag-ibig. Amen. At tunay ngang makapangyarihan ang pananampalatayang nanggagaling mula sa pusong may pag-ibig. Patuloy na nag-ooperate po yung ating faith, patuloy na nag-ooperate po din ang ating obedience. Amen. Dahil ng pag-ibig sa ating mga puso ay yan ang dahilan kaya patuloy na nagiging effective po yung ating mga panalangin. Amen? Kaya nandoon po na patuloy na makakaasa po tayo, nakatatagpuin at patuloy na tutugunin ng ating Panginoon ang ating pong mga panalangin sa Kanya. Amen po? At ang conclusion ko, sabi po dito sa 1 John 4:16, and so we know and rely on the love of God has for us. God is love. Whoever lives in love, lives in God, and God in Him. Basahin ko rin po sa Tagalog. Kaya nakilala na natin at pinaniwalaan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nabubuhay ng may pag-ibig ay nananatili sa Diyos at nananatili rin sa Kanya ang Diyos. Amen. At tunay nga pong nandoon na kapag patuloy lamang po tayong namumuhay ng may pag-ibig ay nandoon po na mas mararanasan po natin ang ating Diyos sa ating mga buhay. At patuloy na mararanasan po natin ang kanyang banal na presensya at ang kanyang banal na pagkilos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Na tunay nga ay patuloy tayong manampalataya na siya ang patuloy na magpupuno ng lahat sa atin at magmamanifest po ang lahat ng ito sa lahat ng area at aspeto po ng ating mga buhay. Amen? At ayan po, at nawa po ay may natutunan po tayo sa gabi pong ito sa About Love. Amen? Hallelujah! Mananalangin na po ako. Yes, O God, salamat po ng maraming Panginoon. Minsan pa, O Lord God, sa gabing ito, O Lord, sa pagsama mo sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po sa iyong mga salita na nahayag sa gabi pong ito. Ang dalangin po namin, ito po'y patuloy na magrema, patuloy na magmanifest po sa aming mga buhay, patuloy na magawa po namin sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay, O Lord God, ang aming mga narinig sa gabi pong ito. Patuloy mo pong idaloy, O Lord God, na patuloy kaming lumakad ng may pag-ibig, O Lord God. At andun po, Panginoon, na alam po namin na ikaw ang unang nagmahal sa amin, kaya patuloy lamang, Panginoon, na maibahagi din namin, O Lord God, ang iyong dakilang pagmamahal sa buhay po ng bawat isa sa amin, O Lord God. At patuloy mo pong ibigay sa buhay ng bawat isa ang pagkaunawa, O Lord God, at patuloy na patuloy pa kaming nandoon na magbasa ng iyong banal at buhay na salita, O Lord God, yung kagutuman, O Lord God, sa iyong mga salita, O Lord God, ay patuloy mong idaloy sa buhay ng bawat isa sa amin. Nang sa ganon, O Lord God, ay patuloy ka pa po naming makilala, O Lord God, sa spiritual o sa pinakamalalim na kapamaraanan, O Lord God, ay patuloy ka pa naming makilala kung ano ka sa aming mga buhay, O Lord God. Yung kadakilaan mo, yung pagmamahal mo po sa amin, yung pag-ibig mo, O Lord God, ay patuloy pa naming mas lubos na maunawaan, O Lord God. Kaya salamat po ng marami at sa mga idudulog namin sa gabing ito, O Lord God, patuloy kaming nananampalataya na ang lahat ng ito, O Lord God, ikatatagpuin mo sa gabing ito, O Lord God. Salamat po. Ito po ang aking samo at dalangin sa tanging pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. 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 Yes, O God, we bless